Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Good day po, Sir Kira. Allen po ang pangalan ko. Kwento ko lang po yung kakaibang nangyari sa kapatid ko noong batang paslit pa siya. Tatlo po kaming magkakapatid, Sir Kira. Si Kuya Leo, ako at ang bunso naming kapatid na si Aliyah. 2 taon po ang agwat namin ni Kuya. Mga bata pa kasi nung mag-asawang parents namin. Pero nung maipanganak ako, talagang nahirapan po sila mama at papa sa aming dalawa. Kaya kinailangan pong magtrabaho ni mama para makatulong kay papa sa pagtaguyod ng pamilya namin. Bali si Lola Edna po, mama ni mama, ang nag-alaga sa amin ni Kuya. Siguro nasa 12 years old na ako noon. Noong bahagyang lumuwag-luwag ang daloy ng lahat ng bagay sa amin. Nakapasok kasi sa magandang trabaho si Papa, tapos na-promote pa siya. At si Mama naman ay nakapagbukas ng sari-sari store niya sa bahay. At nung gumanda at naging stable na ang kita, ay nag-resign na rin po siya. Bata-bata pa po nun si Mama, kaya nakahabol pa sila ng isa pang anak. At yun na nga po ang bunso naming si Aliyah. Tuwang-tuwa kaming lahat nang dumating siya sa amin. Para bang nagkaroon ng bagong buhay ang bahay. Overprotective din po kami sa kanya. Kasi nga bunso, tapos unika iha pa. Kaya nung mangyari itong ikukwento ko sa inyo, talagang sobra-sobrang abot langit ang kaba naming lahat. Birthday yun ni bunso. 4 years old na siya nun, kung tama ang pagkakaalala ko. Naghanda kami at nagpa-party para sa mga bata. Invited ang lahat ng mga pinsan namin, especially yung mga bata syempre. So okay naman ang lahat. Nairaos ng maayos at masaya ang birthday ng kapatid ko. Pagkatapos ng party, yung ibang relatives namin na malayo pa ang pinanggalingan ay doon na muna nakitulog sa amin. Lalo at lasing na rin ang iba. Kinabukasan bago sila mag-uwian, nakapaglaro pa ang mga bata at isinali nila si Aliyah. Doble-doble ang paalala namin sa kanila, lalo na sa mga nakatatandang kasama nila, na huwag pababayaan ng kapatid ko. At umuo naman silang lahat. Nung una, nakikita pa namin yung mga ginagawa nila. Habulan, tawanan. Hanggang maya-maya, nawala na sila sa paningin namin. Baka lumipat ng pwesto. Siguro may 1 o 1.5 oras din ang nakalipas. Ilan sa mga pinsan namin na kasamang naglalaro ay lumapit kay mama at sinabing nawawala si Aliyah. Napatayo agad si mama sa kinauupuan niya at napasugod habang tinatanong yung mga bata. Si Irish ang nagpaliwanag kay mama ng nangyari. Ang sabi, nagtatago-tagoan lang daw sila at kasama niyang nagtago si Aliyah. Doon sila nagtago sa likod ng puno ng langka. Medyo madamo ron kaya hindi agad sila makikita. Habang nakatago sila doon, sinabihan niya daw si Aliyah na huwag aalis at iihilang daw siya. Umuo naman daw ang kapatid ko. Pero pagbalik niya, wala na daw ito doon sa pinagtataguan nila. Hinanap niya na daw sa buong compound. Pero wala talaga ang kapatid ko. Hindi niya makita. Naisip niya na baka bumalik na kay mama. Kaya nagtanong na sila. Pero ayun nga, wala si Aliyah. Nataranta kami nun. Hanap kaming lahat sa lahat ng sulok ng compound.
Sa loob ng mga bahay, may 5 bahay po kasi sa loob ng compound namin. Pero wala po si Aliyah. Hindi talaga namin siya makita. Imposibleng lumabas ng gate kasi nakasara naman yon at hindi pa siya marunong magbukas. Hindi pa niya kaya. Pero nagbaka sakali na rin kami. Nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay namin sa labas. Pero walang nakakita sa kapatid ko. Nag-report na rin kami sa barangay. Mga ilang oras na kaming naghahanap noon. Magdidilim na. Iyak na ng iyak si Mama kasi wala pa rin nakakahanap kay Aliyah. Mga bandang 7 p.m. ata yun. May narinig kaming iyak. Sa may bakuran ng gagaling. Iyak ni Aliyah. Sumugod agad kaming lahat doon. Pagkasilip namin sa likod ng puno ng langka, nandoon si Aliyah. Nakaupo at umiiyak. Agad siyang kinarga ni Papa papasok ng bahay. Sinubukan namin siyang tanungin kung saan siya nanggaling. Pero iyak lang siya ng iyak. Tas may sinasabi siya na nung una hindi namin maunawaan. Nung pakailang sabi niya, doon pa lang namin nakuha yung sinasabi niya. Yung mama daw, tinago siya. Tapos inaway daw ni ate yung mama. Pinipilit naming unawaan yung sinasabi niya, pero hindi namin maintindihan. Akala namin ng una ay tinataguan nila si Mama at inaaway siya ni Irish. Pero iba. Hindi na siya pinilit nila Mama na kausapin. Pinakalma na lang siya sa pag-iyak niya. Binigyan siya ng dede at ang bilis niyang naubos yun. Uhaw na uhaw si Bunso. Kaya bago siya timplahan ulit ng bago, pinainom na muna siya ng tubig. Tapos habang dinedede niya yung pangalawang timpla, ay nakatulog na agad siya. Kinabukasan, nakausap nila Mama at Lola si Aliyah ng maayos. Sa edad po kasi niyang yon, Sir Kira, tuwid mo nang makakausap ang kapatid ko. May mga bulol pang words at mga wrong grammar, pero maiintindihan mo na. Tinatanong siya nila Lola kung saan siya nagpunta. Nung una daw, parang ayaw pang sabihin ng kapatid ko o parang nag-iisip pa. Tapos maya-maya sabi niya, nagtago daw sila ni Ate Irish niya. Pero iniwan daw siya nito kasi magwiwiwi daw si ate niya. Tama naman sa kwento ni Irish. Habang hinihintay niya daw si Ate Irish niya, meron pa nga daw tumabi sa kanya na babae na ang tawag pa nga daw ni Aliyah ay Mama. May mga sinasabi daw sa kanya yung babae, pero hindi ko na lang po maalala. Ang naaalala ko na lang na ginawa ng babae ay niyakap daw siya nito mula sa likod at hindi siya binibitawan. Sabi pa daw ni Aliyah, nakita pa niyang bumalik si Irish sa pwesto nila, pero bigla din daw umalis. Ilang beses pa nga daw itong bumalik. Tinatawag niya ito, pero hindi daw siya pinapansin ni Irish. Pero ang sabi naman sa amin ni Irish, hindi daw talaga niya nakita doon si Aliyah. Sabagay, kami rin naman po. Kahit ako mismo tinignan ko yung pwesto nila na yon, pero wala talaga ang kapatid ko doon. Nakita pa nga daw kami ng kapatid ko na pumunta at tumingin doon sa pwesto na yon. Nadidinig niya yung pagtawag namin sa kanya. Sumasagot siya, pero hindi daw namin siya pinapansin. So bale parang hindi namin siya nadidinig. Hindi daw namin siya pinapansin kahit tinatawag niya kami. Hindi daw siya makalapit kasi pinipigilan siya ng babaeng nakayakap sa kanya. Tapos bigla daw may lumapit na batang babae sa kanila. Inaway daw nito si Mama at sinabing bitawan siya. Pinalo-palo daw nito yung kamay ng babae at saka pa lang siya binitawan nito.
Tapos nagalit daw yung babae sa batang babae at saka bigla na lang nawala. Nagplay pa daw sila ng bata na yon na nagpakilala daw na Leia. Tapos nun, nagbabay na rin ito sa kanya. Doon na rin siya umiyak kasi nga madilim na. Natakot na yung kapatid ko kasi mag-isa na lang siya doon sa likod ng puno. Napaiyak nun si Mama after niyang marinig yung kwento ng kapatid namin. Ang sabi ni Mama, na baka raw yung batang nakita ni Aliyah ay yung ate namin dapat. Siya po yung panganay namin talaga, si Ate Leia. Pero namatay din po siya agad, ilang months pa lang pagkapanganak sa kanya. Nagkaroon daw po kasi ng impeksyon sa dugo. Malamang daw na masamang elemento o espiritu yung sinasabing mama ni Aliyah. At iniligtas siya mula rito ng kaluluwa ni Ate Leia. Kwento ko lang po itong pang MMK na parte ng buhay ko. Tawagin mo na lang akong Lara. Avid listener niyo po sa Spotify. Ako po ang unikaihan ng parents ko. Hanggang isang araw, dumating sa amin si Maribeth. Pinsan ko. Anak siya ng nakatatandang kapatid ni Mama. Mas matanda sa akin si Ate Beth ng 1 taon. Bale, napunta siya sa amin dahil sa isang aksidente sa pamilya nila, dahilan para maulila siya. Anyway, Boss Kira, binago ko pala ang pangalan ng mga involved sa kwento na to. So ang nangyari po, si Mama ang sumalo ng responsibilidad kay Ate Beth. Hindi naman tumutol si Papa dahil sadyang mabait ang parents ko at likas po silang maawain, kaya inampon nila si Ate Beth. Bilang only child, ay hindi po ko sanay na may kahati sa anumang bagay. Lalo na sa atensyon ng parents ko, pati na sa mga personal kong gamit. Kaya aminado ko na nahirapan talaga akong mag-adjust nung una. Isa pa, first time ko lang din na nakilala si Ate Beth kasi sa probinsya po sila nakatira. Hanggang sa hindi ko na lang din namalayan na unti-unti ko na lang ding natatanggap ang sitwasyon namin. Mabait naman po si Ate Beth. Natyaga niya yung mga pagsusungit ko sa kanya nung una. Masipag siya sa mga gawaing bahay, pati po sa pag-aaral. Ang isa lang sa ikinaiinis ko talaga noon, madalas kaming mapagkumpara sa isa't isa nila Mama at Papa. Naisip ko nga noon na dapat lang naman na yun yung ginagawa niya, di ba? Bilang pasasalamat sa pagkupkup sa kanya ng parents ko. Kaya ang tingin ko sa kanya nun, pasikat, pabibo. Pero sa una lang. Naging okay din naman kami kalaunan. Naging close po kami ni Ate Beth. Nagkasundo kami sa mga bagay-bagay. Yun nga lang habang tumatagal ang pagsasama namin, ay nagbago siya. O mas mabuting sabihin na lumabas na yung totoong ugali niya. Dati kapag inuutusan siya, isang sabi lang, sunod agad siya. Hindi na ganon. Natuto na siyang ituro at ipasa sa akin yung utos sa kanya. Dumating pa nga sa point na pinagdadabugan niya na rin sila Mama pag inuutusan siya. O kaya pag hindi nasusunod o naibibigay yung gusto niya. Pero okay pa rin naman po yung grades niya sa school. Kaya pinagbibigyan pa rin siya ng parents ko. Pero ang pinakaayaw ko po talaga sa mga naging ugali niya ay yung pagiging pakailamera niya. Para bang nasobrahan siya sa pagkakomportable na wala na siyang halos kinikilalang boundaries. Hindi ko alam kung dahil ba naging close kami kaya siya ganon. Kasi Sir Kira, itinuring ko na siya na parang ate ko na talaga.
hanggang sa mapansin ko na nga yung mga pagbabago niya. Isang beses, inutusan siyang magtimpla ng kape ni Papa. Si Papa pagdating sa kape, gusto niya yung halos kumukulo pa kapag isinerve sa kanya. So nagtimpla si Ate Beth. Nakita ko pa siya na padabog na naglakad pa kusina. Ewan, may pinapanood ata sa phone at ayaw pa istorbo. Nung ihahatid niya na yung kape, saktong papalabas ako ng kwarto. Parang nagulat ata siya. Nabitawan niya yung tasa at tumapon yung kape, kaya napaso siya. Napaiyak pa nga siya nun. Paglapit nila Mama, itinuro niya ako. Tinulak ko daw siya. Tututanggi naman ako syempre, kasi hindi naman totoo. Hindi naman po ako napagalitan, pero kita ko sa mga mata ng parents ko na parang naniwala sila kay Ate Beth. Ilang beses pa po yung nangyari. Ang masama pa, ilang beses akong nawalan ng pera. Pero parang wala lang sa kanila. Nagbiro pa si Ate Beth noon na baka raw gawa-gawa ko lang para mabigyan ulit ako ng pera nila Mama. Pero kahit anong tanggi ko, parang hindi talaga sila naniniwala sa akin. Nung si Mama naman ang nawalan, ako agad ang tinuro ni Ate Beth. Ako ang pinaghihinalaan. Kahit wala naman silang nakita sa akin. Ang masakit na part, sinubukan din nilang hanapin sa mga gamit ko yung nawawala sa kanila. Pero hindi nila sinubukang hanapin sa mga gamit ni Ate Beth. Paunti-unti, lumayo ang loob ko kila Mama. Puro na lang kasi akong nakikita nila. Di ko alam. Parang kahit manahimik ako sa isang sulok, bigla-bigla na lang silang nagagalit sa akin. Nakakwento ko to sa best friend ko nung minsan na pumunta ako sa bahay nila. Matapos kong makapaglabas ng sama ng loob, tahimik lang kaming pareho. Tapos nagtanong siya, para daw bang kinuha lang ni Ate Beth yung loob nila Mama tapos nung nakuha, nagbago na? Inisip ko pa munang mabuti yung sinabi niya bago ako tumango. Tas sabi niya, hindi daw kaya ginayuma ang magulang ko. Sabi ko pa nun, pwede ba yun? Ang alam ko lang na ginagayuma yung mga gustong magkajowa ng maganda o gwapo o mayaman. Pero di po talaga ako naniniwala sa mga gayuma nun, Sir Kira. Sinakyan ko lang talaga yung sinabi ng best friend ko. Pero sabi niya, iba't ibang klase naman daw ang gayuma. At kung bigla na lang daw nagbago ang pakikitungo ng mga magulang ko sa akin, baka nga daw ginayuma sila. Pinagkibit-balikat ko na lang yung sinabi niya. Pero kahit ganun, hindi yun nawala sa isip ko hanggang makauwi ako. Nasa bahay ako noon. Madalas naman talaga, ako ang unang nakakauwi sa amin. May trabaho kasi sila Mama at Papa. Si Ate Beth naman, late na din palaging nakakauwi. Kasi meron siyang part-time job malapit sa school nila. Nakapagsaing na ako noon at naghihintay na lang na makauwi sila. Kasi nagchat si Mama na mag-uuwi na lang sila nila Papa ng ulam. Nakauwi sila mga 9 PM na. Kasabay nila si Ate Beth. At para silang isang masayang pamilya. May dala silang mga plastic na galing sa department store. Tapos isa-isa nilang binuksan yun sa harap ko. Tinanong ko kung anong uwi nilang ulam. Tapos parang nagulat pa si Mama. Tinatanong niya ako kung hindi pa daw ba ako kumain. Sabi ko syempre hindi pa. Kasi sabi nga nila, mag-uuwi sila ng ulam. Tapos nagalit siya. Bakit daw hindi pa ako kumakain? Anong oras na? Hindi ko alam kung paanong naging kasalanan ko pa. Nung mapatingin ako sa mga pinamili nila, gusto ko na lang maiyak. Tumayo na lang ako at nagsabi na kakain na ako.
Pigil-pigil ko yung luha ko nun habang nagbubukas ako ng dilata. Pagkatapos kong kumain, naglinis na ako ng pinagkainan ko. Tapos pumasok na ako sa kwarto. Minessage ko agad noon yung best friend ko. Kako, ano kayang pwede kong gawin para mawala yung gayuma? Kung totoo ngang nagayuma yung magulang ko. Nung mag-reply yung best friend ko, niyaya niya akong umuwi sa probinsya nila sa Quezon. Kasi nandoon daw yung nanay niya. Nanay niya lang daw ang makakasagot sa mga tanong ko. Nagsinungaling pa ako sa parents ko noon. Sabi ko, mag-overnight ako sa bahay ng kaklase ko. Kasi meron kaming project na kailangang matapos. Hindi talaga ako pinapayagan sa mga ganitong overnight. Kasi nga, unika iha ko. Stricto talaga sila sa akin. Pero yung time na yon na magpaalam ako, wala silang ibang tinanong. Basta pumayag lang sila. Kaya pag alis ko sa bahay, hindi na kami pumasok ng best friend ko sa school. Bumiyahe na agad kami, papunta sa bahay ng nanay niya sa Quezon, para makabalik din agad kami kinabukasan. Pagdating sa bahay ng nanay niya, sinabi agad ng best friend ko ang sadya namin. Naglabas ako ng picture ng parents ko, pati na rin ni Ate Beth, para sana ipakita yun kay tita. Pero hindi niya na yun tiningnan. Kasi unang tingin pa lang daw niya sa akin, alam niya nang ginayuma din ako para makuha ang loob ko. Kaya hindi daw malabo na ganoon din ang ginawa sa parents ko. Dinasalan niya ako noon para may protection daw ako kung sakali na ulitin yung panggagayuma sa akin. Ganon din ang ginawa niya sa parents ko. Dinasalan niya. Tapos isinulat niya sa papel yung buong pangalan ni Ate Beth. Tapos inutusan niya ako na maghanap ng sementeryo kung saan may kaparehong pangalan si ate. Tapos ibaon ko daw sa tabi nun yung papel na yon. May ibinigay din siya sa akin na ipapainom ko daw kay mama at papa. Doon pa lang daw mapuputol yung gayuma. Tapos naisip ko nga na sa amin nakatira si Ate Beth. Kaya tinanong ko kung posibleng maulit pa niya yung panggagayuma na ginawa niya sa amin. Hindi naman na daw dahil dinasalan niya na yung magulang ko katulad ng ginawa niya sa akin. Baon yung ibinigay niya sa akin at lakas ng loob, umuwi na kami. Sinamahan ako ni best friend. Siya naman ang nag-overnight sa bahay. Kasi hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Natatakot din kasi ako. Nag-overthink ako na paano pala kung hindi gayuma? Paano kung talagang nagbago lang sila mama at papa? Naiiyak talaga ako nun sa kaba. Naipainom ko yung dala namin nung pumasok na si Ate Beth. Wala namang nangyaring kakaiba nung uminom sila noon. Pero kinabukasan nung magising sila, dun na nagkaroon ng pagbabago. Maayos na nila akong kinakausap. Kinakamusta yung nangyayari sa akin sa araw-araw. Nagsorry pa nga kasi nabisi daw sila sa trabaho nila. Bumalik sila sa kung paano nila ako itrato noon. Kitang-kita ko sa mukha ni Ate Beth ang pagtataka. Kaya kinakabahan na naman ako na baka ulitin niya na naman yung ginawa niya. Nag-chat agad ako sa best friend ko. Pero ang sabi lang niya, maniwala lang daw ako sa sinabi ng nanay niya na hindi na daw magagawa ni Ate Beth yung panggagayuma sa amin dahil na rin sa proteksyon na ibinigay ni tita. Bukod sa pinaniniwalaan ko na hindi na yun mauulit, sinamahan ko din yun ng dasal. Umaga pagkagising at gabi bago matulog. So far, Sir Kira, hindi naman na naulit yon. Matagal pa pong natira sa amin si Ate Beth. Pero hindi siya nakatapos ng pag-aaral niya dahil nabuntis siya ng maaga. Yun na din po ang naging dahilan kung bakit siya umalis sa bahay namin. Pero napatawad ko na po siya, Sir Kira, kahit pa hindi siya humingi ng tawad sa akin. Gusto ko na lang din kasing makamove on sa nangyari.
dahil okay naman na kami ng pamilya ko. At saka, hindi na rin kasi nila maalala yung nangyari. Para bang nung naputol yung gayuma sa kanila, yung turing nila kay Ate Beth ay parang bagong dating lang sa amin. Kahit na mag-iisang taon na din sa amin si ate nun. Hindi ko alam kung sinubukan niya bang ulitin yung panggagayuma. Pero wala na rin akong paki dun. Ang mahalaga, bumalik na sa dati ang mama at papa ko. Good day po sa lahat ng listeners ng Inig Stories. Nomer po ang pangalan ko. Isa po ako sa mga masugid na tagapakinig ninyo mula pa 2019. May gusto lang po akong i-share sa inyo. Sana ma-feature nyo din po sa channel nyo. Simulan ko na po. Bale meron po akong kapatid na sobrang close sa akin. Si Kuya Jeboy. 5 taon po ang tanda niya sa akin. Bata pa lang ako, sanggang dikit na talaga kami ni Kuya. Lahat ng umaaway sa akin, binabalikan niya at ginugulpe. Kahit pa nga yung iba mas malaki at mas matanda sa kanya. Sa lugar kasi kung saan kami lumaki, uso yung mga siga at mga gang. Kaya maraming napapahamak sa amin. Mga binubuli at ang masama pa nga napapatay. Minsan kahit matanda, wala silang patawad. Isa rin po sa mga nabiktima ng gang na yon si Kuya Jeboy. Isang araw po ay bigla na lang umuwi si Kuya Jeboy na bugbog sarado. Puro dugo po yung uniform ni Kuya. Putok ang labi, maga ang muka at may black eye. Sinugod agad nila si Kuya sa ospital. Putok din daw kasi yung noo niya. Pero okay naman po siya. Sinubukan nilang mag-report sa pulis. Pero hindi naman maituro ni Kuya kung sino-sino yung mga gumulpi sa kanya. Hindi rin niya alam kung anong pangalan ng grupo na yon. Kaya wala pong nangyari. Ang ginawa po ni Papa, ini-enroll po nila si Kuya sa martial arts school. Kasi hindi po siya laging mababantayan nila Papa. At least man lang, kaya niyang i-defend ang sarili niya. Lalo na nga sa lugar namin na yon. So yun nga po, parang ilang beses pa daw siyang muntik mapagtripan doon sa labasan habang pauwi siya sa amin. Nakakaiwas lang daw si Kuya. Sumasabay siya sa mga tao. Pumalag lang daw siya nung sa tingin niya sapat na ang kakayanan niya. 5 daw po yung nakaharap ni Kuya nun. At lahat napatumba niya. Iba daw pala kapag may alam ka talaga sa martial arts. Parang ang bagal daw ng galaw ng kalaban niya. Hindi tulad nung nabugbog siya na bigla na lang siyang tinatamaan. May ilan pang mga nantrip sa kanya at talagang tinuruan niya ng leksyon. Kaya po naging sikat si Kuya nun sa labasan. Yung iba hinahangaan siya. Yung iba naman umiiwas na sa kanya. Lalo na nung nag-college na si Kuya ko. Biglang laki po kasi si Kuya. Nung high school siya, parang nasa mga 5'3" o 5'4" lang siya. Tas nung nag-college, biglang taas po siya ng 5'11". Kaya lalo siyang iniwasan ng mga gang sa labasan. Pinipilit pa nga siyang isali ng iba. Pero ayaw ng Kuya ko. High school naman ako nung time na yon. At di tulad ni Kuya, 5'6" lang po ang height ko. Pero dahil kilala akong kapatid ni Kuya Jeboy, walang sumusubok na kantiin ako. May ilan, yung mga hindi ako kilala. Pero sa oras na malaman nilang kapatid nga ako ni Kuya, matik na titigilan na nila ako. Ang galing nga parang magic word yung pangalan ng Kuya ko sa kanila. Describe ko lang po muna yung daan pa uwi sa bahay namin noon. So pagbaba mo ng jeep sa kanto ng barangay namin, maglalakad pa ng mga 300 meters siguro.
Tapos liliko sa may likuan na medyo maliit na daan at madilim. Actually, yung buong street na lalakaran ko, maliban doon sa kantong binababaan ko, madilim po talaga. May ilang poste ng ilaw, pero kala mo nasa motel ka dahil sa pagkadim ng mga ilaw. So yun nga, pagkalagpas doon sa maliit na kalsada na yun na yung street namin. Konting lakad na lang, ando na yung bahay namin. So balik po tayo. Isang gabi po, late na akong nakauwi. May tinapos kasi kaming project sa bahay ng kaklase ko. Habang pauwi ako, di ko alam pero hindi ako mapakali. Parang kinakabahan ako na ewan na wala namang dahilan. Inisip ko baka stress o pagod lang sa schoolworks namin. Pinagpag ko lang yung feeling na yon. Pagkababa ko ng jeep, lakad lang ako papunta sa amin. Habang papalayo ako sa ilaw, may napansin akong dalawang anino sa kalsada sa likod ko. Nilingon ko ng mabilis. May dalawang lalaki na nakasunod sa akin. Di ko lang pinansin. Siyempre kalsada yon. May mga maglalakad talaga doon. Pero kasi pasado 12:00 na ng gabi yon. Kaya alerto din ako. Medyo binilisan ko yung lakad ko. Napansin ko na parang bumilis din yung lakad nung nasa likod ko. Base sa anino nila. Inilabas ko yung cellphone ko at mabilis na nag-text kila mama at kuya. Sabi ko pauwi na ako at feeling ko kako may sumusunod sa akin. Paliko na ako sa maliit na daan ay wala pa ding reply sila kuya. Pagliko ko, mas binilisan ko pa yung lakad ko. Lakad takbo na yung ginawa ko. Tapos biglang may humarang sa unahan ko. 3 lalaki. Dadaanan ko lang sana. Kaso binangga ko nung isa. Tapos ayun na. Naramdaman ko na lang na may sumapak sa likod ng ulo ko. Nakaramdam agad ako ng hilo kaya natumba ko. Pinipilit kong bumangon pero hindi ko magawa kasi ginugulpi na nila ako. Kaya naman namaluktot na lang ako para maprotektahan ng sarili ko. Itinakip ko sa ulo ko yung braso ko. Hindi naman nagtagal, tumigil na yung panggugulpi nila sa akin. Pagtingin ko, si kuya, nakikipagsuntukan sa mga gumulpi sa akin. Tapos sa di kalayuan, nakita ko sila mama at papa na tumatakbo papunta sa amin. Sinisigawan din nila yung mga lalaki. Tumayo ako para sana tulungan si kuya. Pero nagulat ako nang biglang may sumaksak kay Kuya Jeboy. 2 beses sa tagiliran. Kitang-kita ko yun. Agad na bumagsak si kuya. Napaluhod siya sa kalsada. Sila mama at papa, napasigaw rin sa nakita. Alam kong nakita din nila yon. Hindi na nakapagsalita si kuya. Nahirapan siyang huminga kasi may bumubulwak ng dugo sa bibig niya. Tumawag na ng tulong si papa. Si mama iyak na ng iyak. Sakto naman na may napadaan na mobile tricycle ng barangay. Kaya nadala pa sa ospital si kuya. Pero sa kasamaang palad po Boskira, namatay din po siya. Critical daw po kasi yung tama ni kuya at sobra yung naging inside bleeding. Doon namin nalaman na ice pick daw pala yung ginamit na pangsaksak. Kapag daw kasi nasaksakan ito at hinugot, parang nagsasara daw yung sugat. Kaya hindi nakakalabas yung dugo. Tapos papasukin ng hangin yung katawan mo, kaya mahihirapan kang huminga. Sa case ni kuya, tinamaan daw po yung baga niya. Sobra po kaming naapektuhan noon sa nangyari kay kuya. Muntik pa akong madrop noon sa school. Kasi nilumabas ng bahay, ayaw kong gawin. Nagmukmuk lang ako sa kwarto ko. Si papa apektado rin sa trabaho niya. Ilang beses daw siyang nakareject noon sa gawa nila. Si mama yung nagpapakatibay sa amin. Pero sa gabi,
naririnig ko yung mga iyak niya sa kwarto nila ni Papa. Siguro 2 months pa bago ako nakabalik sa school. Pinakiusapan lang ng parents ko yung principal at mga teacher ko na tanggapin ulit ako. Siyempre pa, marami akong bagsak nun. Nadampot din naman po ng mga pulis yung mga nakilala kong gumulpi sa akin nung gabi na yon. Pero hindi ko alam kung kasama doon yung sumaksak kay kuya. Mula po nung namatay si kuya, siguro mga ilang buwan, malimit na daw pong may makita na isang matangkad na lalaking parang anino doon sa may maliit na daan. Basta nakatayo lang daw ito doon. Minsan mararamdaman mo na may kasama kang naglalakad kahit mag-isa ka lang naman. Nung marinig namin yun nila Papa, naisip agad namin na baka si kuya yung nagpapakita na yon. Kaya ilang beses naming sinubukang dumaan doon ng 10 oras ng gabi. Lalo na yung oras na nasaksak si kuya. Pero bigo po kami. Hindi siya nagpapakita sa amin. Hanggang isang gabi po, umuwi si Papa galing sa trabaho. Nag-OT siya noon. Madaling araw na siyang nakauwi sa bahay. Kwento ni Papa, bago pa daw siya makaliko sa maliit na daan, nakaramdam na siya ng presensya. Kakaiba daw kasi yung lamig ng hangin ng mga sandali na yon. Lumingon siya sa likod. Wala siyang kasunod. Nung naglalakad na daw siya sa maliit na daan, naramdaman niya na may nakasunod sa kanya. May nadidinig din siyang mga yabag mula sa likod niya. Medyo kinilabutan daw si Papa. Pero dahil nga may hinala kaming si kuya yon, binaliwala niya yung takot na nararamdaman niya. Gusto niya raw makita si kuya. Kaya lumingon siya. Pero wala siyang nakita. Pagbalik ng tingin niya sa unahan, natigilan si Papa. May nakita siyang itim na figura ng isang matangkad na lalaki. Nakatayo ito sa may gilid sa may dulo ng daan. Lalapitan daw sana ni Papa. Kaso biglang may dumaan na motor. Tumama daw yung ilaw ng motor sa kinatatayuan ng figura. Paglagpas ng motor, wala na yung lalaki. Matagal pa daw na tumayo doon si Papa. Hinihintay niyang lumitaw ulit yung lalaki. Pero hindi na. Kinausap pa daw niya ito at sinabihan na magpahinga na. Nung gabing yon, napanaginipan pa daw ni Papa si kuya. Mukha daw masaya si kuya na nakatingin lang sa kanya. Ako naman, Boss Kira, matatakotin talaga ako sa mga multo-multo na yan, sa totoo lang. Pero gusto ko ring makita si kuya. Ang kaso, hindi nga siya nagpapakita sa amin. Sa panaginip lang siya nagpakita sa amin ni Mama. Medyo nakalimutan ko na yung mga detalye sa panaginip ko na yon. Matagal na kasi. Pero mukha namang masaya siya sa kung nasaan na siya ngayon. Bumitaw na rin kami sa paniniwala na si kuya yung nagpapakita doon sa maliit na daan na yon. May nakapagsabi kasi sa amin na hindi daw talaga si kuya yon. Maaaring masamang espiritu lang ito o baka demonyo na ginagamit ang insidenteng yon para manlinlang ng tao. Sa ngayon po, Boss Kira, nakalipat na kami. Malayo na kami doon sa magulong lugar na yon. Matagal na rin po, kaya wala na kaming balita kung ganoon pa rin ba doon. Pero sana, hindi na. Magandang araw po, Sir Kira. Kwento ko lang itong nangyari sa kapatid ko. Tawagin mo na lang akong Maris. 2009 po ito nangyari. Bale, 8 years old pa lang noon yung kapatid ko. Madalas niyang kalaro noon yung kapitbahay namin. Yung nakatira sa harap ng bahay lang namin. Hindi kami close sa kanila. Saktong nakikisama lang
dahil nga magkalaro yung mga bata. At madalas, yung kapatid ko ang pumupunta doon sa kabilang bahay. Eto kasing kapatid ko, Sir Kira, sobrang bibo. Malusog siya at masiyahin. Makulit pero mabait naman. At hindi siya naging sakitin kailanman. Isang araw, napansin ko na madaming tao doon sa kabilang bahay. Mukhang mga kamag-anakan pa nila na galing pa sa malayong lugar at kararating lang. Kaya naman nung makita kong palabas ang kapatid ko, tinanong ko siya agad kung doon ba siya sa kabila pupunta. Nung sinabi niyang oo, pinigilan ko siya. Pinaliwanag ko din naman sa kanya kung bakit. Sinabi kong hintayin niya na lang doon sa bahay namin yung kaibigan niya kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Mukhang gets naman ng kapatid ko, kaya naghintay na lang siya doon sa terrace namin. Kung lalabas ba para makipaglaro yung kaibigan niya. At hindi din naman nagtagal, pumunta na sa bahay namin yung kaibigan niya. Sinabihan siya nito na wag daw muna silang maglaro kasi nandun nga yung mga tito niya. Tapos etong kapatid ko, parang nagtampo. Sabi pa niya, bakit daw bawal? Siya naman daw, kahit may bisita kami, pinapapunta pa rin siya nito. Tapos parang napaisip yung kaibigan niya, kaya sumabat na ako. Sabi ko wag nang ipilit, kasi nga mukhang kararating lang ng mga bisita nila. Baka gusto ka ako nung magpahinga. Siyempre hindi sila pwedeng maglaro doon, kasi maingay silang maglaro. Parang napaisip pa yung dalawa. Parang gustong tumuloy na hindi. Pero hindi ko na pinayagan yung kapatid ko na lumabas ng gate namin. Yung kaibigan naman niya, umuwi na lang sa kanila. Napansin ko noon na nakatingin sa amin yung isa sa mga bisita nila. Bahagya lang akong ngumiti doon. Tapos inaya ko na yung kapatid ko na pumasok sa loob ng bahay. Parang iba kasi yung pakiramdam ko sa tingin ng bisita sa harap. Pagkatapos nun, natulog ako sa kwarto. Hindi ko na alam kung tumakas ba yung kapatid ko o hindi. Madalas kasi siyang tumakas nun. Pero ang kagandahan lang din naman doon ay doon lang din siya sa kapitbahay sa harap pumupunta para nga makipaglaro doon. Kaya naman hindi kami masyadong nag-aalala. Gabi na nung magising ako. Nag-ayos agad ako ng sarili ko kasi may pasok ako ng gabi. Pagkatapos kong maligo, hinanap ko agad yung kapatid ko. Wala pa raw. So hindi tumakas nga. Kaya doon ako sa kabila nagpunta. Tinanong ko agad si Ate Pia kung nasa kanila yung kapatid ko. Si Ate Pia po yung nanay nung batang kalaro ng kapatid ko. Tinawag niya naman agad si Jed, yung kapatid ko po. Tapos nagkwento siya sa akin na naglalaro lang naman daw sa loob yung dalawa. Sinabi ko nga rin na pinigilan ko yung dalawa kasi nga maraming tao sa bahay nila at baka ako makaabala sa bisita niya. Pero okay lang naman daw sabi ni Ate Pia kasi ilang araw pa daw na mag-i-stay yung mga kapatid niya sa bahay nila. Paglabas ng kapatid ko, kinuha agad niya yung bike niya tapos umuwi na kami. Napansin ko na parang matamlay yung kapatid ko. Hindi niya ako kinakausap tulad ng dati. Kasi kapag sinusundo ko siya, excited siya laging magkwento ng mga laro nila. So hinayaan ko lang muna siya. Kasi nga kailangan ko na ding magmadali nun eh. Malilate na ako sa trabaho. Pag uwi ko kinabukasan, nakita ko naman sila Papa at Jed na paalis. Since pagod ako, dumiretso lang agad ako para makapagpahinga na. Usually, hindi naman ako nakakatulog agad. Basta nakahiga lang ako sa kama ko o di kaya ay nagbabasa para antukin. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nakakatulog na pala ako. So nun nga, nakatulog agad ako paghiga ko sa kama. Nagising na lang ako nung nadinig ko na may tumatawag sa akin. Ate! 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 'Ate! 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 '
Ate. Paulit-ulit na ganon. Ate ng ate. Parang ang sarap ng tulog ko nun, kaya medyo nainis ako. Hindi ko pa pinansin agad, hanggang sa mabosesan kong si Jed pala yun. Napaupo ako sa kama. Medyo naliw pa nga ako. Biglang bangon din kasi ako nun. Pumunta ako sa kwarto ng parents ko. Kasi doon ko nadidinig yung pagtawag sa akin ng kapatid ko. Pero si mama lang yung nabungaran ko doon. Tinanong ko agad sa kanya kung nasaan si Jed. Sabi niya pumasok daw sa school. Tas doon ko lang naalala na nakita ko nga pala silang umalis ni Papa nung dumating ako. So naisip ko na baka panaginip lang yun. Dumating sa bahay yung kapatid ko tanghali na. Doon ko napansin na parang matamlay pa rin siya. Tinanong ko siya kung bakit kasi naisip ko na baka may nakaaway siya sa school. Pero sabi naman niya, wala daw. Tinanong ko rin kung anong nararamdaman niya. Hinipo-hipo ko pa yung noo niya. Pero wala naman siyang lagnat. Ang sabi ng kapatid ko, pagod lang daw siya kasi naglaro sila sa school ng mga kaibigan niya. Pero hindi naman siya ganun dati. Pag uuwi siya sa bahay, parang palaging full charge pa rin yung energy niya. Kaya talagang nanibago ko sa kapatid ko. Bago kami pumasok ng bahay, dumating na rin yung kaibigan niya sa harap. Nagkaayaan agad silang maglaro. Pero sabi ko, magsigawa na muna sila ng assignment nila bago sila maglaro. Tapos singit naman ni Ate Pia, oo nga daw. Kakadating lang nila sa school laro na naman agad ang nasa isip. Pumasok na agad kami nung salubungin sila ng kapatid niya galing sa probinsya. Hindi ko talaga gusto yung dating nun. Nakangiti naman siya, pero parang hindi totoo. Hindi ko ma-explain, Sir Kira. Basta may kakaiba talaga. Araw-araw simula nung dumating yung mga bisita ng kapitbahay namin, ganun na ang eksena namin. Ngingitian ko lang sila pabalik, pero papasok na ako agad sa loob ng bahay namin. Kasi simula din nung dumating sila, napadalas ang pagkakasakit ni Jed. Tuwing Sabado pagkakagaling niya sa kabilang bahay, palagi siyang matamlay. Nilalagnat pa siya sa gabi. Pero kinabukasan naman nun, ay umuokay naman agad siya. Kaya ang iniisip lang nila mama na baka nasusobrahan lang sa pagod kakalaro. Kasi nga okay naman siya kinabukasan. Pero dahil napadalas na nga yung ganun ni Jed, pina-check up na siya nila mama para makasigurado. So ako lang ang nasa bahay nung hapon na yon. Nakatambay lang ako sa balcony namin. Tapos mula sa harap ng bahay nila Ate Pia, tinanong niya ako kung nasaan daw si Jed. Gusto daw makipaglaro ng anak niya. Sagot ko kasama nila mama, pumunta ka ako sa mall. Ewan ko din ba, Sir Kira? Hindi ko feel na magsabi sa kanya ng totoo. Siya lang din kasi mag-isa doon. So ang weird na siya ang naghahanap sa kapatid ko, imbis na yung anak niya. Tapos nun, nagpanggap na lang ako na nagsiselfone. Pero pinipilit ko talaga na pakinggan yung nasa tapat. Naulinigan ko na tinanong ng kapatid niya kung nandiyan na daw ba. Sagot ni Ate Pia, wala pa daw. Sigurado ako nun, Sir Kira, na sa nadinig kong yun, yung kapatid ko yung pinag-uusapan nila. Kaya nagtaka ko kung bakit sila ang naghihintay at hindi yung anak niya, na siya namang may gusto daw na makipaglaro. Minessage ko sila mama. Sabi ko magpagabi na sila kasi ang weird kako nila Ate Pia. Hinihintay si Jed. Sumama tuloy yung pakiramdam ko doon sa mga bisita nila. At umokay naman si mama. Panay-panay pa rin ang pagsilip ni Ate Pia sa bahay namin na para talagang hinihintay niyang makauwi sila mama. Kaya text naman ako ng text kay mama ng mga kaganapan sa kapitbahay namin. Sabi ko, may kakaiba talaga.
Tapos hindi din naman lumalabas ng bahay yung kalaro ni Jed. Kaya mas nakapagtataka yun. So gabi na nga umuwi sila mama ng bahay. Tulog na noon yung kapatid ko. Binuhat na nga lang din ni Papa papasok ng bahay. Tapos maya-maya, kumatok si Ate Pia sa gate namin. Ako yung lumapit. Nakauwi na daw pala sila mama. Tapos tinatanong niya si Jed. Sabi ko tulog na pagdating. Binuhat na nga lang kako ni Papa paakyat ng kwarto. Tapos nakita ko talaga sa mukha niya na nadismaya siya sa sinabi ko. Kaya tinanong ko kung bakit niya hinahanap. Sabi lang niya, gusto raw kasing makipaglaro ng anak niya. Sabi ko na lang, gabi na din kasi. At pagod nga yung kapatid ko sa maghapong lakad nila mama. Next time na lang kako. Tapos nun umuwi na siya. Ikinuwento ko agad kay mama yung usapan namin ni Ate Pia. At maging siya takang-taka din sa sinabi ko. Sabi ko kay mama, baka may ginagawa na pala silang hindi maganda sa kapatid ko. Kaya panay ang hanap nila. Napaisip din si mama. Sabi niya, subukan daw niyang ipatawas doon sa kakilala ni Lola, yung kapatid ko. Ilang araw din bago kami nakadinig ng balita. Di ko alam kung maniniwala ako. Di ko alam na pwede pala kasi yun. Yung matawas si Jed kahit hindi siya nakikita ng personal nung nagtatawas. Basta ang balita sa amin ni Lola, dinadasalan daw si Jed. May ipinahanap sa amin si Lola na kahit anong bagay, nabigay ng kalaro ni Jed. Kaya panay ang tanong namin nun kay Jed kung ano-ano yung mga gamit niya o mga laruan na galing sa kabila. Lahat ng sinabi niyang galing sa kalaro niya, ibinabalik namin sa bahay nila tuwing gabi. Isinushoot lang namin sa ilalim ng gate nila. Tapos yung mga hindi talaga pamilyar sa amin na laruan at mga gamit niya, pinagtatapon namin para lang makasiguro. Bantay sarado na din namin nun si Jed pag naglalaro. Ang hindi lang namin magawa ng paraan ay yung kapag nakikipaglaro si Jed doon sa kaibigan niya at pumupunta sila doon sa bahay nila. Tapos malapit na din ang bakasyon nun. Excited silang dalawa kasi wala nang pasok. So expected nila na makakapaglaro na sila araw-araw. Pinlano agad ni Mama na magbakasyon silang dalawa ni Jed doon kila Lola. Kaya unang araw pa lang ng bakasyon, wala na sila sa bahay. Panay ang kamusta noon ni Ate Pia kung kailan daw uuwi sila Mama. Kasi daw walang makalaro yung anak niya. Nagtaka nga ako noon Simula nung umuwi sila Mama doon kila Lola, hindi ko na nakikita yung anak niya. Para bang hindi na nakakalabas ng bahay. Marami din namang bata doon sa street namin. Kaya makakalaro pa din yung anak niya kung sakali, kahit na wala yung kapatid ko. Hindi na ako masyadong nakikipag-usap kay Ate Pia noon. Pero palagi ko pa rin inaabangan kung lalabas yung anak niya o hindi. Isang beses nga habang nagsasambay ako ng mga nilabhan ko, nakita ko yung anak niya na nasa gate, nakatanaw sa bahay namin. Napansin ko agad na ang laki ng ipinayat nito. Naghilaw ako sa kanya. Tapos tinanong niya sa akin kung nasaan daw si Jed. Sabi ko nandun sa lola namin nagbabakasyon. Wala na kasi kakong kasama yung lola namin doon. Napayuko siya. Tapos pumasok na sa loob ng bahay nila. Maya-maya lang, si Ate Pia naman yung lumabas. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa anak niya. Bakit kako parang sobrang ang payat naman? Nginitian niya lang ako. Pero yung ngiti niya, yun bang parang pagod na pagod siya? Tinanong niya ako kung hindi pa daw ba uuwi sila Mama. Sabi ko hindi pa. Tapos inulit ko yung sinabi ko sa anak niya. Tapos nun, nagsara na sila ng gate. 3 weeks din pong nagstay sila Mama doon kila Lola. Pagbalik nila sa bahay namin, diretso agad si Jed doon sa kabilang bahay. Hindi naman namin mapigilan, kaya binantayan ko na lang.
Nandun lang naman sila sa may harap. At kapansin-pansin talaga yung laki ng ipinayat ng kalaro ni Jed. Nung niyaya ko ng pauwi si Jed, may ibinigay si Ate Pia. Pansit. Birthday daw ng kapatid niya. Pagpasok namin ng bahay, kinuha ko agad yon. Tapos si Jed, gusto daw niyang kainin yung pansit. Pero sabi ni Mama, kakain na daw kami ng dinner. Kaya mamaya niya na raw kainin yung pansit. Pero namimilit talaga siya. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung pansit. Sabi ko iinitin ko lang kasi hindi masarap yun kapag hindi mainit. Pero ang totoo, nagluto ako ng iba. Nagluto ako ng sotanghon, tapos nilagyan ko ng seasoning ng pansit canton. At yun yung ipinakain ko sa kanya. Hindi niya naman napansin, kaya okay na rin. Kinabukasan lang nun, nagulat na lang kami sa ingay nila Ate Pia sa harap. Iyak siya ng iyak. Nung tanungin ko kung bakit, sinabi niya, wala na raw yung anak niya. Patay na. Nung tanungin ko kung anong nangyari, mas lalo akong naguluhan. Umiyak lang siya lalo. Sabi niya, huli na raw kasi. Yan yung sinabi niya ng paulit-ulit. Wala na. Huli na. Mas lalo nga tuloy akong napaisip nun kung talaga bang may ginagawa sila sa kapatid ko. Kasi nung umuwi sila Mama sa lola ko, ni minsan daw, hindi nagkasakit si Jed doon. Hindi po ako masaya sa pagkawala ng anak ni Ate Pia. Pero hindi ko rin maitatanggi na nawala yung pangamba ko para sa kapatid ko nang mawala yung anak ni Ate Pia.